am free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. 'Cause I am free. I am free. I am free. Jesus. I am free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. 'Cause I am free. I am free. I am free. 'Cause I am free. We are free. Hallelujah. Let's continue to worship the name of the Lord, church. Hallelujah. Come on. Let's clap our hands together. Come on, church. Blessed be your glorious name. Yes, Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. yes, Jesus. Blessed be your name when I'm found in the desert place, to walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness goes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your holy name. Thank you, Jesus. Blessed be your name. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, to walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness goes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your holy name. Every blessing. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness goes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Hallelujah, hallelujah. Blessed be the name of Yes, the we Lord bless your our holy God. We praise you, Lord, because you are our powerful God, who deserve, Lord God, the praises, the thanksgiving, and adoration. It is you, Lord God, who breathed us, and
we are so thankful, Lord, that we are here. Others are in the hospital, Lord God. But we pray for them for the healing, Lord. And all of us who are here, Lord God, we will you, Lord, to open our mouth in thanksgiving. For great is your faithfulness, O God. This is the anthem of our hearts, Lord, to offer to you the praises, the thanksgiving, and the worship that our mouths, our hearts, our soul, and our spirit that can give to you, Lord. We humble ourselves before you, Lord God, for you are worthy to receive it, Lord. This is our prayer and declaration. Into your name, Jesus. Hallelujah. Oh, na, 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 na. By his stripes we are healed. By his nail-pierced hands we're free. By his blood we're washed clean. Now we have the victory. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. He has won our freedom. Jesus has won it all. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. By his stripes we are healed. By his nail-pierced hands we're free. By his blood we're washed clean. Now we have the victory. The power of sin is broken. Jesus overcame it
nagakalipay sa inyong ipakita kanako. Sa pagdutdot, sa pagtawag, sa pagsimba, sa tinud-anay nga pagsimba kanako, ako ang Dios nga nahimuot sa inyong mga kinabuhi. Ayaw kasina, ayaw katalaw nining kalibutana. Kay gidaog ko na ang kalibutan. Ako ang Dios magaingon kaninyo. Ayaw ug ayaw kahadlok. Padayon sa pagsimba, sa pagtawag, ug pagpangita sa akong nawong kay ako ang Dios nga nagaingon. Ubanan ko ikaw sa tanan nimong pagalakatan. Ako ang Dios nga nagaingon kanimo, lipayon ko sa insaktong panahon ang imong kinabuhi. Lipayon ko ang imong panimalay sa akong mga bugana nga mga panalangin. Sa tanan nimong pagabuhaton, akong pagpanalanginan ang imong mga kamot, ang imong tiil, ang imong mga baba, ang tanan nimong ideklarar sa imong baba, akong panalanginan. Padayon sa pagsimba kanako akong mga katawan, kay nakita ko ang inyong mga kasing-kasing sa kagutom sa akong pagpangalaga. Ayaw kahadlok. Ako ang Diyos nga nagaingon. Lipayon ug lipayon ko ikaw sa insaktong panahon. Hallelujah, 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 Jesus. Thank you for your words, Lord. Indeed, you are the God who made the heavens and the earth. You are the God of Jacob, the God of Abraham, the God of Isaac. And you are the only God that we serve, Lord. Ug wala nay lain pa, O Dios. Receive our commitment unto you, Lord. This IKP, O God, imong pagapanalanginan, Ginoo, sa imong insakto nga panahon. Receive our worship unto you, Jesus, acknowledging, Ginoo, nga ang among mga resources, ang mga among abot, Ginoo, sa among mga pangilitan-an gikan kanimo, O Dios. Salamat, Father God, nga ikaw ang Diyos magabless sa among mga kasing-kasing. Padayon nimong panalanginan ang among mga panimalay, ang among mga sudlanan, Ginoo. Pinaagi niini, Father God. Dalaygon ikaw sa walay katapusan. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Let us march our IKP. Oh, hallelujah. You are a God alone that we serve. The God alone that we adore. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give
from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Hallelujah. You are God alone. Glory belongs to you, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. You are God alone. Oh, Jesus, Jesus. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. The God who saves, the God who provides, the God who made the heavens and the earth, the God who made great and marvelous things. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, hallelujah. Unshakable, oh Jesus. Hallelujah, hallelujah. You are unchangeable. Unchangeable. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, holy, holy, holy is the Lord. Hallelujah, hallelujah. Unstoppable, that's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, and the good times and bad, hallelujah. You are on your throne. You are God alone. Sa una karon, ug sa umabot, dili kayon mabago, dili kayon mausap. Oh, hallelujah. You are on your throne. You are God alone. Let's lift up our hands to God, the only God that we serve, the God who blesses us, the God who answered our prayers, the God who solved our problems, the God who saved us. Ano yan, kauban nato ang Dios nga nagaluwas ka nato mga igsoon. Kauban nato ang Dios, tinuod ang iyang presensya nini nga dapit naa siya sa atong taliwala samtang kita nagasimba kaniya. Ug ang atong mga pag-ampo iyahang gitubag mga igsoon. Usa dayon og sibahon ang Ginoo. Ato mga kasan atong maglabuhi. Hallelujah, hallelujah. Dalay ko ikaw nga Dios. Dalay ko ikaw nga Dios. You are God alone From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone.
You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. In the good times and bad, our God is not affected by our circumstances. Ang Diyos nga atong galagaran, wala maapektuhi sa atong mga problema. Ang Diyos nga atong galagaran, wala matigulang. Ang Diyos nga atong galagaran, wala maluya. Busa sa panahon sa imong kaluyahon, aduna kay duulan igsoon. Sa panahon sa imong problema, adunay Dios nga magatabang musulbad ni ana. Ang atong Dios nagpabilin nga kusgan sa tanang panahon. Sa panahon nga ikaw napildi, adunay Dios nga mao'y nagatandog kanimo. Adunay Dios nga mao'y nagaayo kanimo sa panahon sa imong mga sakit. Simbaha siya nining kabuntagon. Ihatag kaniya ang himaya. Lord, among gipasalamatan ang imong pagka-Dios sa among kinabuhi. Amo kang gisimba, amo kang gialagaran. Ginoo, ang yawa dili mo hunong sa pagbuhat og dautan. Apan nasayod mi, magpabilin ikaw nga madaugon sa among mga kinabuhi. We thank you, O God, for what you have done and what you're going to do. Prepare our hearts for your word. And we give you glory. We give you the honor and praises. In Jesus Christ's name. At ang mga anak sa Diyos, magaingon og amen. Hallelujah. Ato ang lamanuhon ang atong mga tupad ing na good morning igsoon. I'm happy to see you. Woo. Amen. Dalay ko ng Ginoo. Dalay ko ng Diyos. Amen. Hallelujah. Mayong buntag igsoon? Amen. Tanawan ninyo ato ang picture kay modritso na tas to ang mensahe. Sa inyo nakita? Ha? That is a temple. Maghisgot taron og templo mga igsoon. The title of our sermon is A Temple for God's Glory. Ang templo, usa ka templo alang sa himaya sa Ginoo. Atong basahon ang pulong sa Ginoo sa Matthew chapter 21 verse 12 to 14. Sige, dungani ko ninyo pagbasa mga igsoon. Ready, go. Jesus entered the temple courts and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. Ingon din na mga igsoon, pagsulod ni Jesus sa temple, one time, usa ka panahon nga nisulod si Jesus sa temple, mga igsoon, nakit-an niya ang mga tao na nagbaligya o mga salampati, no? O naay money changer. Sa sulod sa templo naay money changer, naay mga lamisa, no? And naay mga bangko dito. Naay negosyo. O yun sa ni Jesus, iyahang gipapahawa tanan sa templo, iyahang gipangtukmod pagawas, o iyang gipangyabo ang mga lamisa, mga igsoon. Imagine ninyo si Jesus, aning higayuna, ang buutan kaayo, nasuko, o ng salikway, o mga, di pang wakli niya ang mga lamisa. Iyang gipangyabo ang mga lamisa o ang mga bangko, iyang gipanglabay. Kaya nasuko siya sa nahitabo sa templo. Okay? So, ang verse 13. So, verse 13, isulti siya, nahisulat na. Nagaingon siya, my house will be called a house of prayer. Ang akong balay dapat tawgon nga, balay sa
Pagampo, ang akong balay, mahimong balay nga alampuan, but you are making it a den of robbers. Imong gihimo akong balay nga puloy-anan sa mga tulisan. No, nasuko si Jesus. And then sa verse 14, the blind, after nga nalimpyo na, the blind and the lame came to him at the temple and he healed them. Pagkalimpyo na sa temple, nanulod na ang mga buta, ang mga bakol o gipang-ayos sila sa Ginoo. Now, another verse nga atong basahon to make all of us understand. 1 Corinthians chapter 6, 19 to 20. Sige, dungani ko ninyong basa. Ready, go. Do you not know that your bodies are... Kusgan ninyo pagbasa. Ready, go. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Nakuha na ninyo ang buti pasabot nato sa atong title, mga igsoon, a temple for God's glory. When I talk about the temple, right now, I am not talking about this physical building. Dili ninyo akong gihisgutan, mga igsoon, dili physical building akong gihisgutan. Ang akong gihisgutan, mga igsoon, mao ang atong lawas nga templo sa Ginoo. Kinsay moingog amen. Sa unang panahon, no, ang templo, mga igsoon, gibahin sa tulo ka bahin. Adunay gitawag nga outer court na ay holy place ug na ay holy of holiest. Sa outer court, pwede ang tanang tao dito mupundo sa outer court. Sa holy place, ang mga pari na lang ang naadira. Sa holy of holiest, ang senior pastor, ang labang pari na lang ang makasulod. So, ang mga ordinary nga member, dili maka-experience sa presensya sa Ginoo, kay ang pinakataas nga pari ra ang makasulod sa holy of holiest. Na ay dako kayo, baga kayo nga curtain nga nag-separate sa holy place o sa holy of holiest. Unsay naa sa holy of holiest? Ang Ark of the Covenant, which symbolizes the presence and the holiness of God. The power, the holiness, and the presence of God. Ang Ark of the Covenant, tuwa dito. Mga igsoon, sa panahon ni Jesus, pagsulod niya sa templo, daghang kayong mga tao dito sa outer court. Pagsulod niya, daghang kayong negosyo. Mga igsoon, daghang na maligya, daghang na malit, o daghang nagbayluanay o kwarta. No? So, nakita ni Jesus nga, dili naman ni Dios ang ilang gianhian ni templuha. Nanganhi na lang ni sila tungod kay nagnegosyo sila sa sulod sa templo, mga igsoon, sa sulod sa temple courts. Mao to nga gipanglintuad ni Jesus ang mga lamisa, gipang tukmod sila ni Jesus pagawas, gipangbuhian niya ang mga langgam nga ilang baligya. Kay sa unang panahon, kumuadto ka sa templo, dapat na adyo kay ihalad. Ang mga dato, mga igsoon, mga arang-arangan, ang ilang ihalad ana karniro or kanding. Ang mga dato, mga baka nga bull, kanang laki nga baka o kanang heifer o kanang dumaga nga baka nga wala pa maagi o kanang kasta sa mga lalaki, no. So kanang virgin nga baka, red heifer, pwede na nila ihalad. And then ang pobre, mga igsoon, mamalit na sila og salampati, mga pating, no, mao na ilahang ihalad kay mao ra man ilang masarangan. So gitagaan sila sa Ginoo og kanang paagi kung unsaon nila pagsimba, na sila ways to worship God. Pero pagkamatay ni Jesus Christ, ang katong tabil sa templo na unsa to? Nabitas, nagisi. Aron nga ang tanan nga mga simple nga mga tawo adunay access sa presensya sa Dios. O kinsang presensya ang naa kay access sa presensya ni Ginoong Hesukristo. Kay ang Ark of the Covenant, mga igsoon, nagsimbolo sa pagkahari ni Jesus Christ.
no, usa acacia wood nga giputos sa gold, no, giplate siya og gold, nagsimbolo na siya sa kingship of the Lord Jesus Christ. And you have access through the Lord Jesus Christ. Mao na ingon, Jesus Christ is our high priest. Siya ang atong high priest, no? Siya ang atong connection paingon sa God the Father. So ang atong access mga igsoon, pinaagi kang Ginoong Hesus, mo'y naghimo ka natong konektado sa Dios, sa kinatibuk-an nga Dios, the Trinity, no? The Godhead. Now, kung atong tan-awon ang story mga igsoon, makita nato dinhi nga ang templo nga makapalipay sa Ginoo adunay characteristics, no? The temple that glorifies God, aron malipay ang Ginoo ana nga temple, number 1, it must be free from corruption. Hello. A temple that glorifies God is a temple that must be free from corruption. Agoy. Oh. No other business but God's business inside. And I am talking about us, our body. No, akong gihisgutan na atong lawas mga igsoon. Oh, unsay negosyo ron sa imong templo. Pangutan ako no imong tupad ina. Unsay negosyo ron sa imong templo? No? Hello. Negosyo kape ang templo, no? Or sudan. No, I am talking about our body. Unsay nagpanghitabo diha sa sulod nimo? Unsay dagan sa imong kinabuhi? Our temple must be a temple free from corruption. No? Sa verse 12, ingon din na, pagsulod ni Jesus sa templo, when Jesus entered the temple courts, He drove out all who were buying and selling there, because that is not the activity of God's temple. Hello? Amen? Ang templo sa Dios, nga mao ikaw ug ako, no? Ang atong priority mao ang paghatag og himaya sa Ginoo. I don't mean nga no, dili na lang ta mangita mga igsoon, dili na lang ta magnegosyo. What I mean is ang focus niini nga temple must be to glorify God. That is the purpose. Amen. Amen. Nganong hilo man mo kayo? Ang motibo ni ana nga templo, kinahanglan himayaon ang Dios. Ang tanan natong mga trabaho, ang tanan natong mga negosyo, mga igsoon, ikaduha na lang na. Ang focus sa temple nga mao kita is to glorify God. Everything that we do must be for the purpose of glorifying God. Ang tanan natong buhaton mga igsoon, kinahanglan ang purpose mao ang paghimaya sa Ginoo. Karon mga igsoon, daghan na kaayo mga simbahan o mga Kristohanon, no, nga they just go to church. Pag uli nila sa ilaha, lahi ang ilang mga gipang-obra. Hello. Amen. Naigingon, bato-bato sa langit. Ang matamaan, mabuklan. No? When you watch the reels, mga igsoon, na mga churches nga na maligya og panyo. Ngihimo nilang commodity ang kana nga panyo, no? Ilahang gi ampuan dayon pag humag-ampo ilahang gi ibaligya sa mga membro para ang tanan kuno makaambit sa milagro. So ang focus wala na dito sa Dios, ni transfer na dito sa
tuanas panyo ang mga focus mga igsoon. Na ug wala kay panyo murag alkansi ka sa mga nakapalit. Mao na nga maningkamot pud in taon kag palit og panyo. No. Murag maayo na negosyoha da. Wa ko kahuna-huna ana. Abig atoan ang sugdan diri sa tong simbahan ganahan mo mga igsoon. Naapoy uban nga tubig. No? Ampuan ang tubig. Pagkahuman lang ampo, ibaligya nila, putso nila niya, naingalan sa simbahan nga, balaan nga tubig, kay giampuan na ning tubiga. So kung ang regular nga tubig is 10 ka pisos, kana nga tubig, 30 kay, giinampuan man na. Oh. Kinsay ganahan ninyo mo palit og tubig ngayon anak, kay mag-ubra ko. Mga igsoon, nahulog sa mga negosyo nga dili mao. No? Di na mao. Nga naman, the church today have turned into a huge business enterprise. Oh. And nakita na ko, ingon ko, kung pwede pa lang si Jesus manaog og iyang ipanglintuad ng mga kuana, ihimo na niyang usab. Nga naman, lain na ang dagan sa kasing-kasing sa mga tao. Lain na ang dagan, dili na ang purpose, dili na ang Ginoo. I have nothing against sa mga namaligya og sudan og mga kuan di sa gawas, ha? I'm not talking about that. Salamat ko ana inyo ang mga baligya kay naatay masudan pagkahuman. No? Ang akong buti pasabot mga igsuon nga ang ato ang kasing-kasing, ang atong motibo in serving the Lord is to glorify God. Mahimaya ang Dios. Amen? Oh, dili nga natay laing nga motibo mga igsuon sa pagpangalagad sa Ginoo. So their focus is more on revenue, no? Generation rather than the value of the souls. Ang focus na himo nang naatay income ni daghan, wala na dili na ang focus ang value sa kalag mga igsoon. So our church, no? Kinahanglan mga igsoon atong i-check. We are not a perfect church. No, dili ta perfect, naabot tay mga diferensya. Mo na kanunay natong i-check ang atong kaugalingon. Unsa man nay purpose aning nga templo? Unsa may gadagan nga negosyo sa sulod aning temploha? Base gabayaw ang atong kamot pero ang atong una-una lain-lain. Base gakanta ang atong baba pero ang atong kasing-kasing lain ang tumong mga igsoon. No, atong i-check ang atong mga kaugalingon aron nga sa diha nga magbayaw ta, magdaig tas Ginoo, walay laing nga gidaig ang Dios nga usa, ang Dios nga tinuod. Amen. Hallelujah. So ang templo nga makapalipay sa Ginoo is a temple that is free from corruption. Amen. Oh, lingi ay mong tupad ing na kumusta ang imong templo. Kumusta ang templo na to diha? Unsay negosyo nga nagdagan sa sulod mga igsoon? Ha? Dili na to sa gulag maro-maro. Kay kakita ang Ginoo. Amen? Number 2. The temple that glorifies God must be focused on purpose. Nakapokus sa katuyuan. What is the purpose of the temple? Atong basahon sa verse 13. Palihog ko sa verse 13. Ingon din na, it is written, he said to them, my house will be called a house of prayer, but you are making it a den of thieves. Ang akong balay, dapat tawgon nga balay sa pag-ampo. Unsa naman inyong gihimo nga inyo nang gipapuy-an sa mga kawatan?
Unsay buti pasabot niini mga igsoon, ang templo is a place for spiritual connection. Ang temple nga mao ikaw ug ako, lugar na sa espirituhanon nga connection. Sukad nga imong gidawat si Jesus nga imong Ginoo manluluwas ug gibayran kaniya sa iyang hamili nga dugo, kana nga templo mga igsoon, ang purpose nimo mao ang pagkonektar ngadto sa Ginoo ug ang paghimaya niya. Wala na ilaing purpose. Wala ko mag-ingon nga bawal na kamo trabaho. No. Ang purpose kana imong trabaho, kanang pagkabutangan na nimo, pwede na nimong magamit sa paghimaya sa Ginoo. Tanan nga naa nimo pwede nimo magamit sa pagsimba sa Dios. Amen. Tanawan ninyo ang mga tao nga gigamit nila ang ilang tanan para sa Ginoo. Gi-bless sila pag-ayo sa Ginoo. Kinsay naka-experience maingog amen. O ubay-ubay naka-experience, no? Ato ding i-congratulate ang bag-o na tong nanganak, no? Si Sister Gina o si Brother Jojo, congratulations na sila bag-ong baby, no? Salamat sa Ginoo sa normal nga pagpanganak, no? God answered our prayers. Every morning sa plaza, gaampo ta Lord ang tanana mong mga mabdos Ginoo, mga anak ug normal. Salamat sa Ginoo, palakpakan nato ang Dios. Amen. So gapaingon na po si Ma'am Genevieve ug si Pastora Blessy, no? And then amo po pangampo katong mga wala pa mumabdos na. Hindi katurang minyo ha. Oh, katurang minyo. Ay, mga dalaga ayaw mo pagpilingon ning imin pod. Oh. Kato lang may lisensya. Oh, katong wala pa, no? Katong dugay na naminyo nga wala pa ka anak, amo na ginaampuan, no, nga ang Dios magapanalangin, and it's a sign of blessing o pagpauswag sa Ginoo sa diha nga gitubag sa Ginoo ang atong mga pag-ampo. Amen. Kung inyo nabantayan kanina, no, ato ang upat sa atong main band members wala diri ron kay tuwa sila sa Bacolod, nagkuha sila og civil service exam. Si Pastor Sean, si Bethel, si Bert og si Ikay, no? Pero wala ra ta kabatsyag nga kuan kay naaman tay mga second liners nga kamao na pod, no? Palakpakan nato sila. Salamat sa Ginoo nga we are continually producing mga worshipers diha sa Ginoo. And i-pray nato nga katong nanguha og civil service exam makapasar to sila kay no manrabaho sila diri sa duol aron makapadayon sila sa ilang ministry. Una akong giingon mga igsoon, ang tanan natong gibuhat kung atong i-dedicate sa Ginoo kana nga templo insakto ang function. Ang problema mga igsoon, imbis nga temple ta, nahimo tang multipurpose building. Kabalo mo unsay mahitabo sa multipurpose building? Sa multipurpose building pwedeng naay mag-birthday, pwedeng hayaan og patay, pwedeng sugalan, pwedeng diskuhan. Pero ang temple mga igsoon is dedicated for worship, service ngadto sa Ginoo. That is the word of God karong kabuntagon alang kanaton tanan. Kini nga templo, no? Dapat dedicated for the service of the King. Amen? Amen? Kini nga templo is for spiritual connection to God. Spirituhanong connection. Dili ni nato gamiton ni nga templo mga igsoon para sa mga butang nga labay-labay. Kay kung pwede pa lang ipanglintuwad sa Ginoo ang mga maot nga butang nga naa sa sulod, iyan na nang himuon mga igsoon. Kay he did that during sa physical days niya diri sa kalibutan, no? Iyan ang gihimo sa templo mga igsoon nga gisalaula sa mga tao. Makita nato dinhi ang iyang kabubuton,
Ang unang-una, dapat walay corruption sa sulod sa templo sa Ginoo. Ikaduha, dapat ka na nga templo nakapokus sa iyahang purpose. Amen. Kuhita imong tupad ing na dapat focus jud ta, partner. Amen. Ingon din tawgon nga balay sa pag-ampo. Kini nga templo dapat balay sa pag-ampo. Kini nga templo dapat kanunay nagaampo sa Ginoo. Amen? Spiritual. Prayer is a spiritual connection to God. No? Dapat kini nga templo, kining lawasa, mahimong templo sa pag-ampo. A temple that has no spiritual connection is an abandoned temple. Ang templo nga walay connection nga espirituhanon ngadto sa Dios, mura na siyang templo nga biniyaan. Mura na mahimo na siyang haunted place. Mahimo na siyang lugar nga puy-an sa dili ingon nato mga igsoon. Kini atong simbahan sa una na abandon daw ni og 14 years. Unya mahadlok sila mangagi dire kay libon man ni kaayo, no? Mahadlok sila dire mangagi kay kada alas 6 kuno si Don Marcelo Ichari magpakita diha magpungko sa hagdanan manigarilyo. So hadlok sila kay naa si Don Marcelo Ichari nagpungko nga dugay naman tong namatay. So ilang gibaligya og barato ning lugara, no? Bargain dala ang espiritu ni Don Marcelo. Salamat sa Ginoo gitagaan ta niya panalangin nga ato ning napalit, no? Wala na magpakita si Don Marcelo nga igsoon. Ang makita nato diri si Don GC, si Don Bibot, no? Si Don Romeo, si Don Jojo, no? Tanan nga mga don na ana din heron. Pero dili na espiritu. No? So makita nato mga igsoon nga ang temple nga walay connection sa Ginoo, mahimong abandoned nga temple. I hope nga walay Kristohanon nga na-abandon nga temple. I hope nga tanan kita nga ni aron balay sa pag-ampo kini atong lawas. Amen? Kanunay nga adunay connection sa Ginoo. Number 3, a temple that glorifies God must be facilitating God's power. Pagkahuman mga igsoon sa nahitabo, in verse 14, tanaw na to ang verse 14, pagkahuman nga nalimpyo na gipanglintuad niya tanan, nangasaba na siya, nagwali na siya, hiingon dahil si Jesus, the blind and the lame came to him and at the temple and he healed them. Ang mga buta o mga bakol, ang tanan ng nagmasakit mga igsoon, niduol kaniya dito sa templo ug iyahang gipang-ayos sila. Ang buti pasabot din ni mga igsoon, karon kay kita naman ang temple sa Ginoo, ang tanan nga moduol nimo kung limpyo ka nga temple, kung ikaw nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo nga temple, ikaw ang makapacilitate sa gahom sa Ginoo sa kinabuhi sa ubang tawo. Amen? Amen. It must be a place where the sick receives healing. No? Adunay mga Kristohanon jud nga kana bitang kung duolon nimo sila, nagproblema ka pagpauli nimo nag-smile na ka. Nga naman, kana nga temple mga igsoon nag-facilitate sa gahom sa Dios. Pero lain po ng Kristohanon nga imong atuon, nagproblema na ka pagpauli nimo naghuna-una na kag maghikog kay nagproblema kag samot. Sus, mas grabe pa man diay na imong problema sa kuasis. No? Pagpauli wa na bagsak na kay nga baga mga igsoon. Pero ang temple nga giingon sa Ginoo dinhi, ug ikaw ug ako kung gibuhat nimo ang katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi, you will be an abode of the Holy Spirit. Mahimo kang puy-anan sa balaang espiritu. Amen. Kung ang wala ang espiritu naa nimo, diha sa Ginoo i-facilitate ang iyang gahom pinaagi sa imong kinabuhi nga mao ang templo. Matingala na ka nga ako may duulan aning mga tawhanan ni.
Oh, ang walay paglaom muduol nimo makaangkon og paglaom. Hello. Ang walay bugas hinduol nimo nang hulam og bugas. Unya wa po kay bugas. Kuyog mo dito ka Brad Bibot manghulam mo. Kadala mo bugas. Abi ni mga igsoon, ang usa ka templo nga nahimut-an sa Ginoo, dili tugutan sa Ginoo nga mapuraot. Ngano man? Naa kay panalangin ingon si Jesus, mianhi ko aron makabaton ka og panalangin nga madagayaon gayud. Kinabuhi nga madagayaon. Unsa ang dagaya nga kinabuhi? Ang dagaya nga kinabuhi, dagaya sa espirituhanon o sa material nga bagay. Di kung mutuong dili ka panalanginan sa Dios kung gibuhat nimo ang purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang tao mga igsoon mapiggaduhar na tungod sa iya harapong kaugalingong binuhatan. Mutuo mo ana. Oh, sakto-sakto raman ang panalangin sa Ginoo. Unya apila na to dili mao. Wa na makulangan ang mga butang nga insakto. Kay tuwa sa di maohing adto. Mga igsoon mauna nga kinahanglan kining kinabuhia, no? Papuy-on nato ang balaang espiritu o padayon nato nga gamiton, ipagamit sa Ginoo, facilitate ang gahom sa Dios sa atong kinabuhi. Whenever you pray for people, people get healed. Kung naa kay gideklarahan nga tao, no? Matuman ang imong deklarasyon, ngano man? Kay naaman ang Ginoo sa imong kinabuhi. No? After nga nalimpyo ang temple mga igsoon, sayon ra kayong nilihok ang mga milagro sa temple nga limpyo. Amen. Hello. Humok kayong mulihok ang gahom sa Ginoo sa templo nga limpyo. Nganuman makalihok ang gahom sa balaang espiritu. And more of God's power man ang naglihok sa imong kinabuhi. The souls that will come to you will be refreshed. Amen. Ang mga tao ang buduol nimo, ma-refresh sila. Ano man, sa imuha palang gisulti makaingon, ninduta gyud. Di ko matak-an sa imuhang walisis. Di ko matak-an sa imong tambag, brad, lami kayo. Murag mabuhi ang akong espiritu. Nganong na may musulti ana? Tungod kay ang espiritu sa Ginoo nagpuyo sa sulod nimo. Ug ikaw templo sa Ginoo, gi-facilitate nimo ang gahom sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kita galamiton tas Ginoo, kuhita imong tupad inang gamiton ka sa Ginoo. No? Himua lang nga limpyo nga templo ang imong kaugalingon. No? Himua lang ang purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi kay gamiton ka sa Dios. Amen. So there are three points nga atong hisgutan. A temple that glorifies God must be, number one, free from corruption. Walay monkey business. Dapat God's business ra. Amen? Number two, the temple is focused on purpose. Walay laing purpose, kundi ang spiritual connection. Number three, it facilitating God's power. Ang imong kinabuhi ga-facilitate sa gahom sa Ginoo. And whenever people come to you, they will feel and they will see the God of your life. Batsyagan dyan nila mga igsoon. Now, I will leave a challenge for all of us. Naikanta nagingon na banal mong tahanan. Ipahimo na to itong kaugalingon nga balaang puyanan sa Ginoo. Amen? Siguro na may mga butang sa itong kinabuhi. Kinahanglan na itong ilintuwad. I-drive out. Maybe there are things sa atong templo nga kabalota nga nakahugaw. Kinahanglan nga ato ang isalikway mga igsoon pareha sa pagpanglimpyo ni Jesus sa temple.
Tuguti si Jesus mga igsoon nga mulimpyo sa imuhang templo karong adlaw. Tuguti siya mga igsoon nga mugamit nimo sa kinatibuk-an. I-surrender ang imuhang kaugalingon kinatibuk-an sa Ginoo. Amen, Lord. Sugod aning adlaw kini nga templo is for official use only. Para ra nimo, Lord. Di na ako tugutan nga makagamit o makaarkila ang yawa dire. Di na ako tugutan nga ang yawa may tsansa pa mo lihok sa akong kaugalingon. This temple is reserved for the King of Kings. Amen? Manindog tang tanan. As we sing this song, himuon ni nga prayer mga igsoon. Himuon ni nga pag-ampo, Lord, gawin mo ang buhay ko na banal mong tahanan. That's so good. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mong ikaw ay mamasdan, makanikaan, Sa'yo ay pumisan. ang puso ko'y Dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay masdan, makanikaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, Kung nakita niyo yung kaugalingon mo igsoon, nagsusumamo, adunay mga butang nga angay isalikwan. pagindapan. Samtang nag-aawit kita nini nga awit, Ikaw ay mamasdan, pangayo pasaylo sa Ginoo. makaniika, sa'yo Lord, pasaylo ako. kumisan. Limpyuhi ko Ginoo. Loobin mo Kuha ang tanan ng mga buhay hukaw ko'y maging sa akong kinabuhi. banal mong tahanan. Lord, himuha Luklukan kini ng iyong timpluha ng wagas imong na puy-anan. pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman.
ngayon at kailanman. Hallelujah. Lord, nakita nimo ang kasing-kasing sa imong mga kanakan. Nakita nimo ang mga templo nga nagabarog sa imong tubangan karon. Salamat sa imong pulong nga nagapahinumdum kanamo. Nga dapat kini nga templo Ginoo nga imong linuwas ug gilimpyuhan, magpabilin nga hinlo sa imong atubangan. Kini nga templo Ginoo nga imong gilimpyuhan, makapahimaya kanimo sa diha nga walay korupsyon, walay laing motive sa pagpangalagad kanimo, kundi nakafocus sa purpose, Lord God. Mao ang among koneksyon nga kanimo, mao ang paghimaya sa labaw ug buhi nga Dios nga among yalagaran. O kini nga templo Ginoo maga-facilitate sa imong gahom ngadto sa uban nga wala pa makaila kanimo. I pray, Lord Jesus, for your people nga niya karon, nga nidawat sa imong pulong. Lord, magahimo ikaw dako nga butang sa ilang mga kinabuhi. Magalihok ikaw sa kinabuhi sa matag usa. Bisan pa ang mutan-aw o ang nagtan-aw online, padayon ikaw magapanglihok sa ilang mga kinabuhi. I-bless sila Ginoo sama sa imong pag-bless kanamo. We honor you, O God, for what you have done. O Lord, salamat Ginoo nga mahimuot ikaw niining mga temple nimo, templo sa balang espiritu nga nakadawat sa imong pulong. We will keep your word in our hearts and we will continually honor you and glorify you in our lives. We give you all the praises and thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. Magalingkod kita sa presensya sa Ginoo. Amen. May buntag sa tanan. Before ta mo pray sa tithes and offering, mo share lang ko gamay no kay pastoryahon gid ko sa Ginoo ron. Regarding no sa kanang templo, na madumduman gid ko na siya sa Manara pa ko nga Catholic pa ko, and then may kastorya ko nga pastor. Nag-challenge ko na ang duha ka pastor nga mura bag kundi sanay siya nga kung tinuod ka nga pastor tanduga ko no Ginoo. No, and then wala ko no kasabat ang usa ka pastor. Ano siya tarao? Siya kay imong lawas templo sa Ginoo na adrang Ginoo. No, so nami kay pulas Ginoo og naaro ko i-share sa inyo mga igsoon no, regarding sa tithes and offering. Wala ko i-verse nga dala pero na ako testimony nga i-share sa inyo ang hopefully ma-challenge ta no nga mo obey ta sa Ginoo, di ba? Kay naa siya gisugo sa tuwa nga mahatag ta sa tong tithes and offering, no? Karon gabasa na ko og Bible na nako sa Ezra, and all throughout sa kong pagbasa naagid ang obedience ra gid sa Ginoo ang kauban sa blessing. Di ba? May mga sono kung the more nga ga-obey ta sa Ginoo, the more nga kinabless ta niya. 2019 ako diri nakasulod sa church na Katoliko gid ko sa Vito all throughout my life. 26 years, 7 years nagsimba ko sa nag-serve ko as a Kristan sa simbahan sa Vito, and among practice regarding offering ng sinsilyo ra natag ang muhalad me, pero kabati ako og tithes kung na ginapalibot sa mga balay nga kanang card, and then pag gusto ra kasi mo ihatag dili gid siya tithes, iba tithes is 10%. And pagsulod na ko diri 2019 nami kay pagka baptismo ni pastor, nami kay ang pulong dayon kay about tithes, no, kay about to kaakan, no, kabati na mo kaakan, no, nga after na conquer nila ang Jericho, kanang gikaman sa Ginoo nga tanan nga mga gold and kuan ihatag sa Ginoo, and then si Akan wala niya gihatag na nagitago niya siyang tent, so nga tabo wala na sila gi-bless bisag ang next sila nga kontra medyo hinan or gagmay na perdi pa sila, no, kay obedience na ang kuwang dito. So muna nga part data kung di ta mo obey usa ka membro sa simbahan affected ang simbahan, no, so muna nga mosunod ta, no, and pagsulod na ko diri budlay na kay nga butang migsoon kay ingon ko sa inyo akong amo ginahulog sa offering sinsilyo ra, no, and then diri tithes nya teacher na ko bugata mo Lord
Sa man na Lord nga budget pa ba kay gatagid mismo parents kay wala po sila kuan. So later on no na amat-amat gid nga karon thank God nga tights na gid siya no amat na gid nga fully tights man. Kinsa si tuwaga financial struggle. So salamat kung jutay ra no kay ako grabe ang financial struggle lately share na ko niyo kung life no kay grabe pagsuway wala tuo ang problema sakto ang budget na hospital pa kung tiyo nga 50-50 wa pa bago ra nakagawa hospital akong tiha na po ng hospital grabe ya bigado kay ba narak kasi no nga madahil ako masimba si Lord saan pa financial struggling may motong ha sorry gid mo kay matouch kay ko sa giobra sa Ginoo sa kinabuhi ng katong anniversary na to yung challenge ang pastor nga bungat sa Ginoo kay tumanon na niya ito anak ko Lord I need financial breakthrough Lord kay grabe problema sa financial Lord o salamat sa Ginoo kay katong hibis na mga igsoon tawagan ko sa saan nga papartahimon ko so salamat dako na siya nga tabang no nga sa aming financial nga kuwang maabot na kung mana nga bisag sakto ra mo kwarta hatag sa offering ufrot kung sang na ang available no ug sa tuang sa tong tithes kay walay alagad sa Ginoo babayan niya amen so mo imo tong kagalingon nga templo sa Ginoo no og ipakita na to nga muhatag ta sa Ginoo dili tungod dili material ang ginapangayo sa Ginoo walay kinahanglan Ginoo ana amen no atong Ginoo pinakamanggarano nagubra sa kalibutan unsa man yang kwarta nga ginhatag nato ang iyaga sa tuwa obedience no nga mahatag siya matbra and so magpray ka Heavenly Father Lord gapasalamat kami sa mo sa tanan Ginoo sa mong kinabuhi Lord God ug labi na gid sa kinadlaw ang tipon ko Lord kasi sa buhi nga pangalan Lord God ug makahatag kami chance Lord nga mo glorify si mo Lord God nga mo nang tulang Lord usahan na Lord pinaag sa mong kata Lord God salamat Lord sa tanan mo nga i-bless mo Lord God sa mong palangitan na Lord God sa tanan mo nga ginatag Lord ang good health Lord para makapangita mi Lord God sa mong safety kadala sa pagbiyahe Lord God salamat sa tanan nga mo sa kanabuhi nga maybe sometimes wala mo na knowledge Lord God but we thank you Lord kay hibaw mi Lord nga nakasalikuan Lord God salamat Lord sa mga tao nga maghahatag karon sa mga suffering Lord God nga deserve ni Lord God sa kuwang ra ni Lord God as every day sa pastor Warren Lord God 90% yung nahatag si Lord God and yet is blessed pagani Lord nga dako yung nahatag Lord so kami hatag si mga Ginoo mahimaya ka ni Lord God og imong i-bless ang mga tao nga maghahatag si mga Lord nga may kalipay mo ikaw magapakita nga dili sila makuwangan kundi masubra Lord God pilong ang imong ihatag sila Lord kay gahatag salig simba may kalipay Lord God ug salamat Lord sa makauhan nga imong padayon gamiton Lord God nga mawali pangitan gusto maghatag Lord ikaw Lord God may mga negosyo imong padayon i-bless Lord God ug sa among work Lord God padayon mi nga Lord pagkita sa uban ng imong presensya God ikaw mag-glorify sa among kinabuhi Lord God ug balik mi mo Lord sa tanan Lord God nga okay may salamat Lord ang buhi ni Jesus Christ amen. Amen. Mayong buntag sa tanan. So akong ginahangyo ang tanang YA mo sa diri mo join ta sa kanta. Because this month is Youth Month. Amen. Ang tanang youth pila gani? Ang tanang ay nasa baw, naka-age og 12 to 20. 12 years old to 20 years old nga nasa babaw, nasa ubos, nasa lampuan nga nakapati sa among tingo, among kinahangyo sa pagsaka diri sa stage because the month of August is the Youth Month. No, to palakpakan tong buhi nga Dios. Kani nga month para ni sa mga youth alive. Og this is the second Sunday sa month of August no. So sa part sa moang Youth Month, second Sunday mo render me og song sa atong buhi nga Dios. Mo ni siya ang song this song is entitled Been So Good kay sa
Amuha pa lang pagkabatan noon namuha nang na-experience ang pagkamaayo sa mga kinabuhi. Ang pagkamaayo sa Dios sa among mga kinabuhi. Amen. Samtang youth alive pa mi nga nag-serve mi sa Ginoo, amuha nang na-experience ang pagka-faithful sa Dios, ang pagkamaayo sa Dios ug ang gugma sa Dios sa among mga kinabuhi. So kani nga kanta amuha ning gihalad sa atong buhi nga Dios, ang kanta sa pagpasalamat diya sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Compress you. Dito sa tunga. Napa sa tunga, guys. Hallelujah. Yes, I call you faithful for the promises you've kept. I never need you met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I'll never forget. when you think of how you bless me, how your hand has never let me go. You never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. And I call you Savior for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. And I know you're able for the rise and have to see one more reason to believe. 'Cause When I think of how you bless me, how your hand has never let me go. You never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, what a friend. You are so good in our lives. We give thanks. We give thanks unto your name. Oh, you're so good. Your goodness overflows
call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For every mountain, for every time you've brought me through. And I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for you have never turned away. And I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation, you paid a price I couldn't pay. and I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, and I just wanna Thank you, Lord. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. And I just wanna thank you, Lord. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hello, hello. Okay. Amen. Dalaygo ng Ginoo no sa mga talento sa toang YA. And tungod kay Youth Month pamantaron, no padayon ta nga mo collect sa toang special offering para sa YA. Asa man ang basket? Ito ara. Okay. So, glory to God. Ug mo padayon ta sa atong mga announcement. Ang Youth Jam, Sectional Youth Jam, diri sa IMTAG Main, August 23, musog Good ni siya og 9 a.m. padong ni siya alas 3 sa hapon. Wala rin ni siya yung registration lab. 30? Ah, okay. Kaya kayo. 30 pesos ra ang registration. So, hagaran ninyo yung mga friends, inyong mga classmates. Sa Dason, Sabado na ba ni siya, no? Next Saturday. Okay. And sa women's department,
September 13 ang North Sectional Fellowship po dirira sa ato ang main. I'm tag main. Wear your red t-shirt. Nya na ay 50 pesos nga registration o bring your own baon. And men's department po na ay sectional fellowship dito sa Victorias, Tehila Christian Fellowship, August 16. So, that would be this Saturday na sa Sabado. Dinhi lang magtapok tanan alas 9 sa buntag mugikan. So, buot pa sa buot before 9 naa na din hitanan ang mga tatay. And the rest nga time akong ihatag ni Manang Mira para sa launching sa BGMC. God is good all the time. God is good. Uy, nabasa akong kuan. Oh, sorry, live yan eh. Okay, today is our launching sa BGMC. What is BGMC? Boys and Girls Missionary Challenge. So, unsay tumong og tuyo sa BGMC sa General Council of the Philippines of the Assemblies of God. This time, let us teach our children to be mission-minded. Amen. By reintroducing or introducing Boys and Girls Missionary Challenge, BGMC is the missions education program for kids in the Assemblies of God. Through BGMC, kids learn what missions is. So, kung ang nanay kaila silag mission, ang tatay ug ang youth, so we will introduce what is mission to the children. So, ako ana ni gi-explain nila ganina, and unsay route gyud ani to reach the kids of the world. Amen. And then to create a heart of compassion in kids. Unsay i-fulfill ani nga trabaho or activity or project sa BGMC. Teachers will teach or parents will teach to pray, to give, and to go. Pray for kids around the world who need to hear about Jesus. Give sacrificial as kids embrace the heart of God and make it their own, and go their neighborhoods, family, and friends to be a witness for the good news about Jesus. So, ang activity kini hiwato ni sa tanang children ages 3 to 12. So, I believe nga magsugod gyud ang pagtudlo sa mga bata sa ato ang panimalay. So, as our Jesus Kids Clubbers, ang uban nga mga kids, pwede sila ka-appeal, bisan wala pa sila gunit nga alkansya. I encourage all the parents nga next Sunday padalwa inyong mga bata og battle kay papitlan na namo og BGMC Alkansya. And let us all be part of this activity kay ngano daghan ang ma-reach out ani nga mga bata aron makabati sa pulong sa Dios og aduna pagyoy simbahan unya nga matukod nationwide from Assemblies of God 2030 ka mga church. So we pray and we declare nga mas modaghan pagyod ang simbahan dinhibot sa Escalante. Amen. So let us welcome our Jesus Kids Clubbers with their Alkansya. Oh, dali na mo kids, dali sa babaw. Yeah, yan na inyong alkansya, oh. Wa na, nag-swimming na. Inanig yun yung mga bata, ha? Dali. Mo-swimming ra ni sila sa walay dagat. Walay tubig. O, isa-isa. Ang mga children po ha, nga naa din na, pwede mo ka-join. Ayaw mo, dili po, duol po. Ay, pagdaso kay mga pretty and handsome ng Jesus Kids Clubbers. Yay! So, mga parents, sa akong gikaingon ganina, nagasugod ang tudlo sa tong panimalay. So, wala pa ni unod ilahang mga, uy, ayaw kan asayon ang imong kuan, batol. Ipatindog na kay atuan ning pasudlan sa atong mga mama ang inyuhang
BGMC o sa na sila i-pray ni Pastor June no nga molongtad gyud ni kay this activity will be done for 5 years. So mo padayon ni mga igsoon kay para madayon ang 2030 ka mga simbahan. So ang mga nanay, kinsay mga anak din ni, mga anak din ni, kinsa ang mga nanay nga anak din ni palihog, ipakita nato nga mo suporta sa atong bata nga hulugan nato bisan pila lang nga mga coins. So as the drum beats mga nanay, inyong anak tultula hulugi og coins. Everybody, let us clap our hands. Yay! Thank you, Lord! Salamat sa support. Mga nanay, ang mga bata ninyo nga walay alkansya, please, padala next Sunday kay naarami naka-prepare nga sticker para ibutang silang bottle. Kinsay malipayon, ngayong hallelujah! Yay! Thank you, Lord! We will give the time to Pastor June to dedicate our BGMC Alcansya. Amen. As early as their age, we are teaching the children to participate. No? Ginatuluan nato mga bata nga mo participate sa kingdom sa Ginoo. Bisag ginagmay no piso-piso, no, tuluan nato sila nga muhatag kay pagkadako na wa na tay problema mga igsoon pagkadagko na nila. So they will be part of a contribution sa church building nga ipatukod mga igsoon sa Assemblies of God. So bisan lang mga bata makahatag sila, no? Kita tanan, ginikanan, mga youth, mga kabataan, maka-appeal gyud mga igsoon sa paghatag. So ato ning i-dedicate, ato ning ampuan ang Dios maka-bless kanila. Ato ibayo atong kamot paingon diri sa tubangan. Ginoong Hesus, nagapasalamat kami sa mga bata nga niya nagtindog, nagbitbit sa ilang mga alkansiya. Lord, among gipasalamatan nga sa ilang early stage, Ginoo, sa ilang mga edad. Ikaw, O Dios, nagagamit kanila. Lord, gusto na mo sila tudloan nga mahimong magyatagon alang sa imong kingharian. Among pag-ampo, Ginoo, nga kanang mga alkansiya nga ilang gigunitan, mahimo, O Dios, nga reflection sa imong panalangin sa ilang kinabuhi. Lord, sa padayon nila, Ginoo, pagtuman ni Ana, padayon usab nilang ma-experiensyahan ang imong panalangin sa ilang kinabuhi. Imo sila patagamtamon o panalangin nga physical, financial, spiritual. Kaalam nga langit nun, o kinaiya nga Kristohanon, maanaa sa matag-usa kanila. O kini nga mga bata, Ginoo, o ang mga ginikanan nga ni-cooperate, Lord God, makatagamtam sa bugos na mga panalangin, sa bugana nga kinabuhi nga imong gisaad. Lord, akong gihalat kini nga mga alkansiya kanimo o kini nga mga kinabuhi sa mga kabataan sa imong panalangin, Ginoo, sa pangalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, dahil sa ngalan ni Kristo Jesus. Ang tanan magaingon. Amen ug amen. Pwede na mo kanaok.
Siniguro gini ka niya. Amen. Dalay ko ng Diyos. In this church, we are utilizing everything. No? Niini nga simbahan, ginagamit jud nato tanan para sa kahimayaan sa Ginoo. We are giving children the chance to cooperate, to participate sa pag-build sa kingdom sa Ginoo. Manindog tanan atong awiton ng doxology sa atong pagtapos. Hallelujah. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above His heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus Christ's name, amen and amen. Akong gihangyo ang Youth Alive, pabilin ta kay natay lunch fellowship. Gihangyo ako tanang Youth Alive nga magpabilin ta. Ako ang gihangyo po da mga ginikanan nga musugot ta pabilin atong mga anak. Kay naami lunch fellowship. Salamat kayo sa mga ginikanan. Thank you kayo mga youth sa pagpabilin.